Isang Pinoy ang tumatakbong mayor sa isang syudad sa Alberta. Ilan pang Filipino-Canadians ang lumalaban din sa pagkakonsehal. Kilalanin kung sino ang mga ito at saang mga syudad sila naghahangad na maging kinatawa ng mga Pilipino. Narito ang report. Isinilang sa Winnipeg at lumipat ng Alberta 12 taon na ang nakakaraan ang Filipino-Canadian na si Sam Dalupang, isang negosyante at community leader. Tumatakbo siya ngayon bilang mayor ng Leduc City. Within the Leduc community, I have a lot of advantages. I'm well known within the younger generations. I'm already well known within the Filipino community, and with the partners that I have, I am also well established with the older population, with the seniors. Tatlo lamang silang naglalaban sa pagkaalkalde ng Leduc, kabilang si Lars Hansen na konsehal sa syudad at si Don Inkster na isa ring negosyante. The biggest thing would be just the safety of the citizens. Unfortunately, over the last few years, the overall impression is residents in Leduc, they don't feel as safe as they used to. Kung manalo sa halalan sa October 20, siya ang magiging kauna-unahang Pilipinong nahalal bilang mayor sa Canada. Yes, it truly is a lot of pressure. And if I do win, I can just imagine how emotional I would be, just with that fact. Bagamat mabigat ang laban, puspusan ang kampanya ni Dalupang sa pag-asang maiangat ang integridad ng lahing Pilipino. It's just a matter of creating more exposure of them and just making them, just bringing them onto a bigger scale, making them more successful, letting the community, everybody else here in Leduc, appreciate the Filipino cultures. Tumatakbo naman bilang konsehal sa siyudad ng Lethbridge ang community leader na si Jerry Sagin, naging miyembro ng Philippine Military Academy o PMA sa Pilipinas. 18 ang kanyang makakalaban ngayon sa posisyong 8 lamang ang magwawagi. Through divine intervention and the visible support I'm getting right now, I think there's a very good chance. In fact, I was endorsed by no less than the mayor of the city. Si Sagin ang pangulo ng non-profit organization na Filipino Fiesta Society. We come to this country to be productive members of society. And hopefully we can prove that through my election, to the things I'm gonna do to change the city, not just the community. Isa ring mamamahayag si Sagin at product specialist sa car industry sa syudad na anyay may problema sa illegal na droga. So pag na-cut na yung supply of drugs, then we can address the social and moral and medical issues that are facing the downtown core. Pag nalinis sa downtown, it will flourish and it will encourage more business and commerce. Pagkakonsel din sa Fort Saskatchewan, Alberta, ang tinatakbuhan ngayon ng Pinoy-Canadian na si Erickson Mahawan. Tubong Zamboanga del Sur, nais ni Mahawan na maging boses ng mga Pilipino sa kanilang syudad. For the longest time, parang walang inclusion yung Filipino-Canadian, parang kulang yung being diversified, parang yung sense of belonging. Isang accountant si Mahawan at isa sa kanyang tututukan sakaling manalo ay magamit ang pondo ng Fort Saskatchewan para iangat ang kabuhayan sa syudad. Ako ay residente lang din na nafe-feel yung pressure ng high rising cost ng utilities, property taxes. So, yung concern ng mga tao, concern din namin as a resident. 13 ang kalaban ni Mahawan sa posisyong 6 lamang ang magwawagi. Hindi tayo naririnig ba? Para nawawalan tayo ng ano. So, gusto ko na kahit sa ganitong paraan, kung mailik man, mabigyan ng pansin kung ano yung mga needs natin. At sa Calgary, tumatakbo si Shirley Parungaw-Du bilang konsehal ng Ward 9. I've been here in Erinwood, in this community for more than 3 decades na. So I know in and out kung ano ang mga problema talaga sa aming community. Isang negosyante at community advocate ang Pilipina na tumutulong sa mga nangangailangang Pilipino. Nag-aano ko na tayo ng tinatawag na sports complex
na talagang owned by the Filipino, na talagang dedicated para sa kanila, kung saan pwede nila itong gamitin ng free, at saka yung kanilang mga gagamitin dun sa sports complex na yun, nandoon na lahat, pati yung kanilang mga uniform, it has to be taking care. Nagtayo din ng foundation si Du na kumakalinga sa mga nangangailangan sa kanyang komunidad. 6 ang katunggali ng Pinay sa posisyon na isa lamang ang magwawagi. If I help you, I'm not only helping you, I'm also going to help your entire family one day that you become better. Matatandaang sa Edmonton, 5 pang Filipino-Canadian ang tumatakbo rin sa pagkakonsehal. Isinasagawa na ngayon ang advance voting sa iba't ibang syudad, habang ang araw ng halalan ay magaganap 9 na araw na lamang mula ngayon.